Ito pong pipreach ko, pinamagatang the love of God. Amen. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Kung iaantulad po natin ang pag-ibig ng Diyos sa tao, malaking-malaki po ang pagkakaiba nito. Isipin po natin, sa tao po, ang pag-ibig niya, nagbabago. Pag tumagal po yan, kadalasan nawawala. Pero po, ibang-ibang pag-ibig ng Diyos. Dahil kahit anong mangyari, hindi po tayo iwanan ng Panginoon. Lagi po siya nandyan, patuloy nagmamahal sa atin. Saglit lang po itong preaching ko. Meron na po ako 3 bagay na babahagi sa inyo na patungkol po dito. Una po, ang pag-ibig ng Diyos, it is everlasting. Sa simula pa lamang, minahal na tayo ng Panginoon. Buti mo sa pagkapanganak po natin, hanggang ngayon, at hanggang sa mamatay, mamahalin po tayo ng Panginoon. Amen. Kahit na, alam niyo po, tayo po yung mga makasalanan tao. Pero buhat po nito, kahit po sa kabila po nito, patuloy po tayo minamahal ng Panginoon. Kaya, sadyang napakabuti po ng Panginoon sa atin. Ganun po, sa mga bagay po natin, sa pagkakalap na po ng mga biyaya, yung pagkapala po sa pang-araw-araw, yung mga pangangailangan po natin, dito po pinapakita po na kahit ano pong mangyari, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Second point, pagmamahal ng Diyos, it is priceless. Amen. Sa mga bagay po ngayon, sa mga buhay po natin yun, halos lahat po ng bagay, di ba po, kailangan may kapalit. Yung mga ngayon, parang dati kalakalan, ganun. Pero kayong ang pag-ibig po ng Diyos, wala po itong kapalit. Nagahanda-handa niya po ibigay ng buo. Wala ka nang kailangan ng material na bagay na ibigay sa Kanya upang matanggap mo ito. Ano po kailangan natin gawin? Dapat na po natin ito palaguin. Dapat po natin na mapag-ibayan na lumago po ito na ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun din po pagmamahal natin sa Diyos. Ito po. Tapos po tayo. Sa pangatlo po, yung pag-ibig ng Diyos, ito po yung pinakamalaga. It is sacrificing. Ganyan po, nakita po natin dito sa drama po natin na dapat yung mga hindi po tumanggap yung lalaki, yung mga hindi po nakinig sa kanya kanina, yung mga binahagyan niya. Nakita po natin na napunta po sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Yan po ayaw na po natin mapunta doon. Kaya, biro niyo po, nagsakripisyo po ang Panginoon upang isinugo niya po ang kanyang bugtong anak upang pagbayaran po ating mga kasalanan. Ganun din po, parang di po yan sa ating mga magulang. Kaya po, nagsakripisyo po sila. Tulad po namin, magulang po namin, mama namin na nasa ibang bansa, nagsakripisyo po upang maging maayos po ang buhay namin. Ganun din po ang Panginoon, nagsakripisyo po siya. Dahil ayaw niya po tayo mapunta sa impyerno, ayaw niya po tayo maghirap, dahil ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Amen. So, talagang napakabuti po ng Panginoon. Para sa aking conclusion, sa 3 bagay po na binigay ko, makita po natin ang pag-ibig ng Diyos na napakahalaga po sa ating buhay. Na po, maging pagkapala po sa inyo ang binahagi ko pong mensahe. Amen.